Sa part 1, natuto tayong magdisiplina at magtipid ng 138 pesos kada araw. Sa part 2, nahanap natin ang pinakaligtas ng digital banks para magkaroon ng peace of mind at hindi tayo nakawan ng inflation. Pero ito ang mapait na katotohanan na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan at baka ikagalit mo pa. Kahit gaano ka pa kagaling mag-save, kung hanggang ipon lang ang alam mo at takot kang mag-invest, hinding-hindi ka yayaman. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bakit ko nasabi yan? Dahil ang inflation ay parang anay, tahimik, hindi mo nakikita. Pero unti-unti nitong kinakain ng pundasyon ng bahay na itinayo mo. Isipin mo, ang 1,000 pesos mo ngayon, hindi na kasing dami ng mabibili niyan paglipas ng 10 taon. Ibig sabihin, kung natutulog lang ang pera mo sa isang baul o sa bangkong walang interest, technically, unti-unti kang nagiging mahirap habang tumatanda ka dahil bumababa ang purchasing power ng pinaghirapan mo. Nakakatakot, di ba? Isipin mo yung pagod mo sa pag-overtime, yung pagtitiis mo sa traffic. Lahat yan ay unti-unting nawawala ng silbi dahil lang hindi mo alam kung saan itatago ang pera mo. Pero huwag kang mag-alala dahil ngayong 2026, tuturo ko sa iyo kung paano mo gagawing mga sundalo ang bawat sentimo mo. Ang bawat 138 pesos na itinabi mo ay hindi lang barya. Sila ay mga sundalo na magtatrabaho para sa iyo. Kukuha pa ng ibang sundalo at bubuo ng isang army na magbibigay sa iyo ng kalayaan habang natutulog ka o habang kasama mo ang pamilya mo. Ito pa rin ang The Brown Investor at narito tayo para basagin ang sumpa ng kahirapan sa pamamagitan ng tamang financial strategy. Hindi sa pamamagitan ng swerte. Kung handa ka na sa investment stage ng ating 138 pesos per day challenge, siguraduhin nakasubscribe ka at ilike ang video na ito dahil ang pag-uusapan natin ngayon ang tunay na maghihiwalay sa mga taong nag-iipon lang, sa mga taong bumubuo ng generational wealth. Ito na ang transition mo mula sa pagiging saver tungo sa pagiging wealth builder. Bago natin pag-usapan kung saan eksaktong app o bangko mo ilalagay ang pera mo, kailangan mo maintindihan ang tinatawag ni Albert Einstein na 8th wonder of the world, ang compound interest. Isipin mo ang isang maliit na snowball sa tuktok ng bundok. Sa umpisa maliit lang ito, mabagal ang paglaki at parang walang nangyayari. Maraming sumusuko sa stage na to dahil hindi nila nakikita ang resulta agad. Pero habang gumugulong ito pababa, kumakapit ang imang niebe at lalong bumibilis ang paglaki nito hanggang sa maging isang higanting bola na may sarili ng momentum na hindi na kayang pigilan ng kahit sino. Ganito ang pera mo. Kung ang 2,000 pesos mo monthly na galing sa 138 pesos per day, ay ilalagay mo sa isang investment na kumikita ng average na 7% kada taon. Sa unang taon, barya-barya lang ang makikita mong interes. Baka isipin mo, para saan pa to? Pero tingnan mo, after 15, 20 o 30 years, hindi mo mamamalayan na ang maliit na 138 pesos per day mo ay naging milyon-milyon na. Bakit? Dahil ang kinita ng pera mo ay kumikita pa ng mas malaking pera. Ito ang sikreto ng mga bilyonaryo. Hindi nila pinagtatrabaho ng bawat piso. Hinahayaan nilang ang pera ang manganak ng pera. Ang puhunan mo dito ay hindi lang pera, kundi disiplina at ang pinaka-importanting asset mo, panahon. Hindi mo kailangan maging henyo sa math o magkaroon ng PhD. Kailangan mo lang maging mas matyaga kaysa sa average na tao. Ang una sa listahan natin ay ang paborito ng halos lahat ng matalinong Pinoy investor, ang Pag-ibig MP2. Bakit ito ang holy grail ng low-risk investments? Dahil ito ay government guaranteed. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa mundo, ang gobyerno mismo ang nangangako na ang puhunan mo ay hindi mawawala. Ngayong 2026, nanatiling mataas ang dividends ng MP2.
Madalas ay nasa 6% hanggang 7% per annum. Minsan higit pa, depende sa performance ng pag-ibig. Ang pinakamalakas na feature nito, tax-free ang kikitain mo. Sa ibang bangko may 20% withholding tax. Pero sa MP2, buong-buo mo makukuha ang bunga ng pera mo. Kung may nabuo ka ng 50,000 milestone mula sa ating challenge, huwag mo lang basta hayaan sa savings account. Ilak mo ito dito ng 5 taon. Isipin mo, habang ikaw ay abala sa iyong trabaho o negosyo, ang pera mo na nasa Pag-ibig MP2 ay tahimik na lumalago. Compounding every year ng walang tax na binabawas. Ito ang pinakamagandang panimula sa mga brown investors dahil siguradong ligtas ang bawat butil ng pinaghirapan mo. Pero here's the thing na laging namimiss ng mga tao sa MP2. Kailangan mong mamili sa pagitan ng annual payout o compounded. Kung kukunin mo ang pera kada taon para lang bumili ng bagong phone o pambayad sa bakasyon, pinapatay mo yung snowball mo. Nire-reset mo yung clock. Ang isang tunay na brown investor, pinipili ang compounded option. Hinahayaan mo ang interest na manatili sa system para manganak pa ng mas maraming interest. Ang goal dito ay legacy, hindi lang survival. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung kailangan ko yung pera bago mag-5 taon? Ito ang pagkakamali ng madalas kong makita. Nilalagay nila lahat ng pera sa 5-year plan. Tapos kapag may emergency, mapipilitan mag-withdraw. Magbabayad ng penalties at sa huli, magagalit sa investing. This is why you need liquidity. At ngayong 2026, ang pinakamagandang lugar para dyan ay ang money market funds. Pwedeng-pwede mo itong pasukin sa loob mismo ng GCash o Maya apps. Sobrang simple lang. Para mo lang pinapahiram ang pera mo sa malalaking korporasyon at sa gobyerno sa loob ng maikling panahon. Napakababa ng risk at makukuha mo ang pera mo sa loob lang ng iilang araw. Ito ang perfect na parking lot para sa emergency fund mo. Bakit mo hayaang matulog ang pera mo sa 0.06% interest kung pwede itong kumita ng 3 to 4% habang naghihintay ka ng sakuna na sana ay wag naman dumating? Kailangan din natin umatake. At dyan papasok ang index funds. Kapag nag-invest ka sa isang index fund, parang binili mo na rin ng isang maliit na piraso ng SM, Ayala, BDO at Jollibee sa isang bagsakan lang. Ngayong 2026, habang patuloy na lumalakas ang ating local na ekonomiya at bumabalik ang sigla ng consumer spending, ang index fund ay isang napakatalinong paraan para sumabay sa pag-angat ng mga dambuhalang kumpanya sa bansa. Hindi mo kailangan maging stock market genius o mag-aral ng technical analysis. Ang professional fund manager na ang bahalang mag-manage at mag-allocate nito para sa iyo. Low risk ito kung titingnan mo sa long-term perspective. Ibig sabihin, kung iiwan mo ito ng 10 taon o higit pa. Historically, kahit bumaba ang merkado dahil sa krisis, ang ekonomiya ay laging bumabangon at laging umaakyat pa itaas. You are betting on the growth of the Filipino people. Heto ang psychological insight na kailangan mo. Bababa ang market. Fact yan. Pero ang isang brown investor hindi nagpapanik kapag pula ang market. Ang tingin niya doon ay sale. Kapag bumaba ang stock ng Jollibee, nag-iiba ba ang lasa ng chicken? Hindi, di ba? Marami pa rin kumakain. Ang value nandun pa rin. Kung ang horizon mo ay 10 years, walang kwenta ang ingay ng market sa short term. Hindi ka trader, owner ka. Para sa pang-4 at pang-5, huwag nating kalimutan ang retail treasury bonds at mga high-yield digital time deposits. Ang RTBs ay literal na pautang mo sa gobyerno para sa mga tulay, kalsada at ospital ng bansa. Kapalit ng tiwala mo, binabayaran kanila ng quarterly interest payments diretso sa bank account mo.
Napakaligtas nito dahil ang sovereign guarantee ng buong Pilipinas ang hawak mo. Samantala, doon naman sa mga digital time deposits na pinag-usapan natin sa part 2, pwede kayong kumita ng hanggang 6% interest. Pero take note, nakalak ang pera nyo rito ng 6 months hanggang 1 taon. Ito yung mga investments na set and forget. Ilalagay mo, kakalimutan mo, at paggising mo pagkalipas ng ilang buwan, mas mataba na ang bank account mo nang wala kang ginagawang effort. Ito ang ultimate passive income para sa mga taong busy. Pero ito ang kailangang malinaw sa iyo. Maraming sumasabak dito ng walang foundation. Nai-invest sa stocks pero may utang pa sa credit card na may mataas na interest. Para ka lang nagsali ng tubig sa balde na may malaking buta sa ilalim. Hindi mo matatalo ang 30% annual interest rate ng utang sa pamamagitan ng 7% na investment. Ang unang investment mo dapat ay ang pagbabayad ng utang at ang pag-secure ng emergency fund mo. Now look, binigay ko na sa iyo ang math, binigay ko na sa iyo ang tools, binigay ko na sa iyo ang holy grail, pero walang kwenta ang lahat ng ito kung hindi ka gagawa ng hakbang. Ang pinakamalaking kalaban ng yaman ay hindi ang bagsak na market. Ito ay ang pagpapaliban. Ang bawat araw na hinihintay mo bago mag-umpisa sa MP2 o index fund ay isang araw ng compounding na hindi mo na mababawi. Pwede kang kumita ng mas maraming pera pero hindi ka makakagawa ng mas maraming oras. Kung sinunod mo ang series na ito mula part 1, nag-transition ka na mula spender patungo sa pagiging saver at ngayon, isa ka ng investor. Bumubuo ka na ng army. Pero para sa mga gutom pa sa tagumpay, para sa mga gustong mas mabilis na marating ang finish line, may isa pa tayong step. Kasi ang 138 pesos a day ay magandang simula. Pero paano kung kaya mong mag-ipon ng 500, 1,000? Sa part 4, ang finale ng series na ito, pag-uusapan naman natin ang mga income accelerators. Titingnan natin ang mga side hustles at high-value skills ngayon 2026 na magpapabilis sa wealth building journey mo mula sa mabagal na lakad patungo sa pagiging rocket ship. Ang sumpa ng kahirapan ay natatapos sa sandaling magdesisyon ka na ang okay na ay hindi na sapat. Meron ka ng sundalo. Meron ka ng strategy. Ngayon, lumabas ka at buuin mo ang empire mo. I'll see you in part 4.